Pagpalang araw sa lahat sa atin mga tropa. So, ngayon medyo free ako kaya gagawa ko ng video patungkol doon sa isang nag-comment na napauwi. Marami akong i-discuss dyan. Kasama dito yung kung paano kayo mag-stay dyan sa barko ng matiwasay at of course, para na rin sa promotion ninyo. So, dito ngayon ako sa Maynila kasi chinik ko medyo may tulo dito. Kaya papagawa ko mamaya sa maintenance. Kung makikita nyo ngayon, medyo dyan medyo lakas pa ng ulan dyan, oh. Lakas pa ng ulan, may tubig-tubig pa kaya nag-i-stay kami dun sa Cavite kasi walang baha dun sa may area namin dito kasi sa malapit sa UST sa Espanya, baha talaga dito. So at least makagawa ako ng isang video para sa inyo patungkol dun sa napauwi daw at saka may kunting additional ako dun sa may mga health issue doon sa tanong about sa napauwi. Ganito na lang gawin mo. Total na pauwi ka. Di natin alam kung ano talaga yung punot dulo. Pero bibigyan ko kayo ng lecture sa mga bagay na ito kasi yun nga ang sinasabi ko sa inyo lagi na yung pagpapakumbaba pag nandiyan ka sa barko lagi yung isa sa alam-alam. Kung napauwi ka naman sa anumang rason, so siguro di lang kayo nagkaintindihan at hindi kayo nagkapasensyahan. Minsan kasi dapat tiisin natin yung mga bagay-bagay na kung hindi ka lang naman alam mong dihado, pwede pa namang pagpapasensyahan natin. Kung hangga't maaari makakaiwas tayo, umiwas tayo sa mga problema kasi tulad niyan. Yan lang inaasahan ninyo ng mga resources, kabuhayan ng pamilya ninyo, tuition fees ng mga anak ninyo, pambayad sa bahay ninyo, pambayad sa sasakyan ninyo, and so forth and so on. Maging mabuting kayo, tawag dito, kawani. Okay. So, ibig sabihin hindi ka naman yung talagang kasi wala naman diyang, actually, minsan sa pride natin, kaya pag natapakan yung pride natin, minsan, ayaw natin magpakumbaba, danas ko naman yung mga ganyan, pero kung titingnan mo, kaya nga meron diyang training na cultural diversity kasi paano ka makikipagsalamuha sa mga tao dyan, sa mga katrabaho mo dyan. Iba't ibang iba't ibang nationality, iba't ibang demeanor, iba't ibang pang araw-araw na mga panguugali. So, di natin pwedeng kumpara yung ugali natin sa ugali nila. So, ang gagawin natin doon, we used to use the international body language, sign, word, kasi magkakaiba tayo ng practice mula sa bahay natin, sa trabaho natin, lalong-lalo na dyan sa barko. Iwasan natin dyan na makipag-away. Kasi pagka may involved na dyan na physical altercation, so may problema na kayo. Bakit dumarating sa physical? Minsan harassment, minsan verbal. Nagkakaroon na, nag-escalate yan. So, bakit papadatingin nyo pa sa ganyang bagay? Dahil lang sa pride. Yung iba kasi, bakit nagkakaroon ng away? Kasi gulangan sa trabaho. Typical sa Pinoy ang magulang. Ganon din sa ibang lahi, di lang Pinoy. So nagugulangan sa trabaho, ayaw malamangan, naguunahan sa promotion, kanya-kanyang sip-sip sa mga supervisor at saka sa mga amo. Hindi kasi doon ang sukatan Bibigyan ko yung tip dyan, binaliktad ko lahat yan yung mga ganyang mga rason. Ang ginawa namin noon, nung kami beginner, ilang oras ang duty namin maghapon? 8 to 11 hours. During that time, may overtime pa kami ng 3 oras isang araw.
Ngayon, pinagtatanggal na yan pabago-bago ng management. 8 hours duty namin, minsan 10 hours, 11 hours. Ang ginagawa namin yan, minsan ramdam ko yung namin na parang kami nilang nakikita lagi. Lahat ng utos sa amin, sa aming mga Pinoy. Kasi napakagugulang nila sa trabaho. Pero nag-usap-usap kami mga Pinoy, pag natin to ginulpi, pag binanata natin to, tas uwi tayo pare-parehas. Tapos ang pinaghirapan natin. So dumating yung time na nag-usap-usap kami na meron kami isang kasama na napakagaling na nagturo sa amin. Actually Australian saka Bulgarian. Ang turo sa amin is ang trabaho hindi nakamamatay. Di ka naman pinatatalon sa barko, di ka naman binubugbog Ilang oras duty mo? 8 hours. Tingnan nyo pumunta ka sa gym ng kahit maghapon, magbuhat ka lahat na mabibigat dyan. Mapapagod ka pero yung sarili mo, yung isip mo, nakakapagpahinga, nakaka-rest, nailalabas mo yung temper mo, yung pressure mo sa gym. Diyan sa trabaho nyo araw-araw na yun dyan, tatayo lang naman kayo dyan, magchichik kayo ng card, magpapatrol kayo, may kain naman, may break naman. Kung nakikita nyo na palagi kayong inuutusan, yun ay para sa inyo trabaho nyo kasi yan, hindi yan trabaho ng ibang department. Nakikita nyo ginugulangan, okay lang. Isipin nyo lagi, darating ang panahon, maiisip nyo at malalaman nyo kung bakit kayo ginugulangan ng ginugulangan. At kayo nagpapagulang, at kayo nagpaparaya. Kasi mahal nyo yung trabaho nyo. Ang ginawa namin noon, sige lahat ng utos, hanggang manawa sila sa kakautos. Basta pagdating ng alas 4 ng hapon or alas 6 ng hapon, pag sailawin ng barko, off duty kami, kakain kami ng payapa, matutulog kami ng payapa, at gigising ulit sa panibagong umaga, ganun at ganun at ganun at ganun, at doon kayo titibay. Huwag niyong iniisip na nagugulangan kayo. Huwag niyong iniisip na nalalamangan kayo. Magpalamang kayo. Sabi nga sa merong na nasusulat sa Biblia Magpalamang ka, magparaya ka, magpadaya ka, magpalugo ka. At akong bahala sa iyo. Bibigyan kita ng buhay na walang gana at payapa. Sa iyo ko ibibigay. Hayaan mong ang Diyos ang magiganti para sa kanila. Don't take it personal. Trabaho lang, go. Pero pag alam mong mali, i-record mo sa small notebook. Then, i-report mo sa supervisor mo. I-report mo kung alam mo talagang hindi na tama yung trato sa iyo, and then sa manager nyo. Wag mong i-bypass yung supervisor. Okay? Minsan makakakuha ka ng supervisor na kumakampi pa dun sa isa. Darating yan na parang wala ka nang matupuntahan. And then sa manager, dun ka sa chief security o ka sa manager, sa hepe. Ganun lang. Wag ka bypass ng mga mo dyan. Pero hanggat ang sabi ko sa inyo, wala pang namatay sa trabaho. Kung di ka naman pinapainom dyan ng chemical, di ka pinatatalon dyan sa barko, hindi ka dyan pinabubuhat ng lahat ng... Kasi security ang trabaho mo dyan. Okay? Umuwi ang tao kasi bakit? Minsan, yung mga galing sa serbisyo ang ginagawa nila, pag apprehend sila doon ng mga pasaway na mga passengers at crew members, ginagawa nilang talagang akala mo kriminal. So, treat them as a guest, not a criminal. Kinuha mo yung posisyon na yan kasi shock absorber ka, ng problem solving ka ng problema dyan sa barko. Hindi naman pwede pagka nasapak ka ng pasahero, sapakin mo rin. So, unang-una, hindi ka naman kalaban ng pasahero Lasing lang yan, nag-aamok lang yan So, paano isusuppress yan? Paano mo yan i-de-escalate? Paano mo i-stop yan? Kaya nga may training on board Paano nyo yan? Hindi mo po pwedeng gawin yung training mo sa police, training mo sa army, training mo sa taekwondo, sa judo, karate, banatan mo rin yung gano'n yung pasahero. Ang mga pasahero dyan, mga retirees yan. Mga nagbabakasyon yan. Nagwawaldas yan ng pera. Mga crew member, huwag kayong maangasan sa kahit sinong pasahero. Kahit yan, kung napakayabang at napakatapang, trabaho mo ang mag-security. Nakakalimot tayo dyan. Meron akong mga kasamahan ganyan, meron akong mga taong ganyan. Ako din minsan nakalimot
napagalitan din ako ng kapitan. Kasi halos pinapag-usapan namin na halos 5 to 6 hours na nagugutom na yung mga tao, di makapagtrabaho ng maayos kasi binabantayan namin. So ang ginawa ko, bilang ako ang in charge, ang ginawa ko, binitbit ko yung tao. Siyempre, kailangan malakas ang pressure dun sa, kasi nag-anticipate ako na malakas to sa akin. Siyempre, binalian ko siya. Restrain namin. Ako pa yung nagpusas. Napilaya namin yung guest. Di bayad kami. Hindi pala pwedeng ganun. Tanggapin natin yung pagkukulang at pagkakamali natin na hindi tayo talaga pwede maging harsh pag tayo mag-execute ng mga self-defense. Ako ang last resort na magdi-decide Kasi makakasukat na siya ng iba pero hindi Ang dami pa nating alternative na pwedeng gawin. Na pwedeng gawin natin para ma-restrain yung tao. Para ma-stop yung pambubog, pananakit niya at pang-didisturbo niya sa mga ibang mga neighboring passengers, crew members, cabins, and so forth and so on. Hindi dapat ganun. Pwede naman natin yung paluin at bubugbugin ng kung ano-ano, pero hindi natin pwedeng gawin kasi lagi niyong iisipin guest ang kausap niyo. Crew member is considered as a guest because you are serving them. You are protecting them on board. So, yung galit mo, dahil minura ka ng pasahero, binura ka ng crew members, hindi pwedeng galit ka din Pag galit sila, galit ka din, hindi Naandun ka para to mediate. Magiging magiging mediator ka diyan Magiging kaya nga problem solving ka diyan Ikaw pa shock absorber diyan. In order to less or suppress or de-escalate yung situation dyan. Ang daming issue sa barko na pwedeng away, family misunderstanding, family personal altercation, dispute, yung mga any disputes, either physical or verbal. Security ang laging tinatawag dyan. Pag nandun kayo, lagi kayong tumayo as second person. Laging empathy gamitin nyo. Empathy. Alamin nyo yan. Uuwi talaga kayo pag kayo nagmatapang sa barko. Kasi walang matapang dapat doon. Kailangan doon marunong ka. Hindi nyo kaya. Isa ka lang, patrol. Hindi mo kaya. May nagbusunto ka na dalawa. And then call the bridge. Call your backup. Call your supervisor. Call your manager. Nakita mo nagsusunto ka na yan dyan. Nagpapambuno yan dyan. Hindi mo naman kayang stopin mag-isa ka You call your backup. You call the maximum of personnel of the security personnel as many as you can. Din pagdating doon, tumawag ka ng responde, alam na yung nagagawin nyo dyan kasi siyempre nasa training yan. Sino ang lookout, sino ang backup, sino ang ang taker, sino ang negotiator. So dapat alam nyo lahat yan. Bakit? Sa tingin ko na pauwi kasi nakipag alam ko man na talagang siguro maging tayo, maging clever and smart tayo sa mga pag re-responde. Minsan nag-responde ka na ikaw pa mali. Mali yung yung execution niyo baka nabalian nyo, nabugbog nyo, may CCTV diyan Basta lagi pag kayo mag-a-apprehend ng isang nagpapasaway na pasahero o kaya crew members, dali nyo sa camera, tapat ng camera, and tell them, oh sir, so whatever you do, so our conversation here, it's recorded by the camera and we are in front of the camera, so you have to follow what the security said. So lagi nyo sasabihin yan, lagi nyo i-inform. Ngayon kung talagang worst case scenario na hindi nyo kayang hindi nakikinig sa inyo, dalhin nyo doon nyo parang kausapin na lumapit sa inyo hanggat kayo cover kayo ng camera ng CCTV. Nowadays mayroon na kayong mga body camera. Bago pa lang rumisponde, dapat nakauna yung body cam nyo. Protection nyo yan. Huwag kayong mambugbog ng mga pasahero. Ginawa namin noon yan Kulang pa yung camera noon Wala pang body cam kami noon. Nagawa namin dahil siyempre kulang pa sa training Dahil nagumpisa pa lang yung yung security beginner kami, nagumpisa pa lang, parang kami pa lang ang gumagawa ng mga sarili naming batas-batas doon na ito pwede, ito hindi. Kasama namin, mga hipin namin, nambubugbog talaga kami ng mga pasaway na pasahero. Pero
Ibig sabihin, doon yun sa mga out of control ng mga pasahero, na which is nakaka-disturb na ng ibang pasahero, nananakit na ibang pasahero. Talagang pinupusas namin yan. Tinatali talaga namin yan ng talagang... So wala pa kami sa ganung ano eh. Ngayon lahat na may training. I-apply nyo na yung proper. Ha? So wag kayong mananapak, wag kayong mananakit ng crew member, kapwa nyo crew member, kasamahan nyo, ha? Or pasahero. Lalong-lalo na sa kasamahan. Ganito ang sa mga kasamahan nyo. Kung meron kayong kakabina na ibang lahi, you are lucky. Tiisin nyo. Pagtiyagaan nyo, maswerte kayo. Huwag yung Pilipino ka, tapos gusto mong kakabina Pilipino. Ginawa na namin yung dati yan. Pero, mas maganda pag kakabina mo ibang lahi, kasi matututo ka dyan ng English eh. Kasi kahit anong English ibato nyo parehas, magkakaintindihan kayo, makakahasa kayo eh. May mga words yan na naririnig mo, magagamit mo. At may mga words ka, na naririnig niya, magagamit niya din. So vice versa, matututo kayo. Kaya nga may diversity eh. Cultural diversity, may training on board. Pag kayo nag-usap, ngayon magtatantyahan kayo eh. Huwag kayong mag-alala sa mga English nyo. Kahit balik ka dyan, ibato nyo. Banatan nyo yung English kayo ng English kasi mahahasa kayo. O hayaan nyo, hindi kayo ikukorek ng kahit sino doon. Ang kukorek sa inyo, kapwa nyo Pilipino. Kahit dito sa Pilipinas, mag-English ka lang, pagtatawanan ka. Kailangan dito pag nag-English ka sa Pilipinas, perfect. Oh, bawal dito magkamali. Kaya, Diyos ko po. Hindi kami sinita sa ibang bansa na ang English namin bako-bako. Ako kung anong maisip ko, di naman ako marunong mag-English. Kung anong maisip ko, banatan ko yan. Pag halu-haluin ko anong nasa isip mo, tirahin mo ng English na talagang alam mong, pwede to. Pag hindi mo na kaya, din body language. Natuto naman pagdating ng araw. Huwag kayong mag-alangan. Kung kayo nagsasalita ng English, huwag kayong mag-alangan. Banatan nyo ng naisip yung words na pwede hanggat naiintindihan. Pati sa report, gawin nyo. Hindi kailangan dyan ng perfect. Correct English. Kung anong alam mong tamang English na maayos, go. Kahit sa interview ninyo. Ha? So, iwasan nyo yung magkakaroon kayo ng gulangan, kasi yan nag-uumpisa diyan yung misunderstanding, nagkaroon kayo ng friction diyan sa pagsasama nyo. Kung may kakabina kayo na ibang lahi, maswerte kayo, mahahasa kayo mag-English. Pero pagdating sa mga culture ninyo, pag-usapan nyo yung isa mabaho yung hininga, yung isa mabaho yung kilikili, yung isa mabaho yung paa, yung isa tayo kasing Pilipino, sa atin malinis, piling malinis, naglilinis-linisan. So talagang wala tayong putok. Pero meron. Ang gagawin nyo, magkausapin mo yung kasi lalo pagka ibang lahi ang kakabina mo. And then you talk among yourself. Sabihin nyo na, my friend, Bads, I think we should talk. Although you are this is your nationality and this is my nationality. Actually, we used to do this every day. I don't want to tell you that you must do also the same as me. What I'm doing before bed, after bed, or during break time. So kung pag-usapan nyo kung ano yung nararapat. Halimbawa, ayaw mo ng mabahong paa, yung medyas isang linggo nang ginagamit niya, tinitiis mo lang, ay nakakairita yun. So mag-usap kayo. Alam ko, my friend, sabihin mo na, my friend, I think this is in our country, this is normally we practice. So kausapin mo na dito sa diyan kayo sa on board, ito nang gawin natin kasi meron naman kayo yung mga personal hygiene training. Turuan mong gumamit ng deodorant, turuan mo kung paano maligo bago matulog, turuan mo kung pag pinapawisan anong dapat. Turuan nyo. Kasi marami akong naturuan na naging kakabina na ginusto. Hanggang ngayon, marunong na mag-chinelas, marunong na magsando, marunong na mag-t-shirt, mag-short, marunong na mag-ahit, marunong na
Tama ng mga hygiene. Kasi nasa pakikiusap yan. Kahit anong lahi ng mga kakabina ko, kinakausap ko yan. So, yun din ang gawin nyo. Huwag kayo magtiisan kasi mag-aaway talaga kayo. Yung mas malakas humilik kaysa sa'yo, mas malakas ka humilik kaysa sa kanya. So, mas maingay siya kaysa sa'yo. Pag naka-break ka, pumapasok ka sa kabina ng kakabina mong tulog, iwasan nyo yun. Halimbawa, kakabina mo natutulog, ikaw kang bumalik sa kabina mo. Pag umalis ka na dyan, huwag ka nang bumalik ka off duty. Maki-CR ka sa ibang kabina. Maki-CR ka sa public restroom. Umupo ka sa crew mess, umupo ka sa officers mess, umupo ka sa staff mess. Marami pwedeng pagtambayan. Huwag kang babalik sa kabina mo. Hayaan mong matulog siya. Ganon din sa'yo. Pag ikaw din tutulog, kausapin mo din, huwag siyang babalik hanggat maaari. Wala namang emergency para bumalik eh. Oh, di ba? So, kaya kayo nag-aaway kasi parehas kayo, ikaw lang, pabalik-balik ng kabina. Iwasan nyo rin yun. Ganun. Oh, pagdating sa trabaho, gumawa kayo ng proper rotation, hindi yung napapaboran yung Pilipino, tapos yung ibang lahi, hindi, napapaboran yung ibang lahi, yung Pilipino, hindi. Maging maging patas sa lahat. Di dahil ibang lahi yung bago, siya at siya lang. Huwag nyong gagawin yun. Huwag nyong gagawin yun. Maging patas kayo sa lahat. Be fair to your colleagues. Kasi doon nag-uumpisa yung iringan. Maging fair kayo sa lahat. Tapos yung halimbawa, pagdating sa sa araw-araw, yung sa basura nyo dyan. Dapat parehas kayo responsible dyan. Ang gawin nyo, bawat labas nyo, yung unang lumabas, o kung paglalabas kayo, tapon nyo agad. Libre naman yung garbage bin dyan eh. Libre naman yung itapon nyo lang dyan sa... Kung sino ang lalabas, tapon nyo na. Sino maglilinis ng CR, sino maglilinis dyan sa kwarto ninyo. Tulong kayo para at least pag nagka-cabin inspection, di kayo mawarningan. Kasi pag marumi yung kabina nyo, mawawarningan kayo parehas. Pwede kayong pauwiin dyan pagka dugyot kayo dyan sa mga kabina ninyo. May mga barko na ina-allowed uminom kayo pag off duty. May mga ibang barko na ina-allowed kayo na pwede kayong mag-duty, minimum limit of alcohol. May mga ganun barko eh. Pero maraming barko na zero tolerance sa alcohol. Ibig sabihin, pag naka-duty ka, dapat wala kang amoy alcohol, hindi ka uminom ng alcohol. Tapos pag off-duty naman, meron tayong 0.04 regulation dyan. Kasi pagka sumobra ka, security ka nga eh. Hindi ka pwedeng maglasing-lasingan dyan. Kasi paano mo pa, sabihin mo kahit off-duty ka, hindi ka pwedeng malasing eh. Paano pagka may problema, paano ka makaka-responde na lasing ka? Mas makakaigi, wag na lang kayo mag-inom o minimum lang inom nyo. Wag nyong sabayan yung mga ibang department dyan na naglalalasing. Lahi kayong libre sa alcohol dyan. Bakit? Pinaiinom kayo ng mga bartender dyan eh. Mga bar chef dyan. Yung mga bar waiter dyan, pinaiinom kayo ng libre. Dahil libre, laklak naman kayo ng laklak. Para Para maging malakas sila sa inyo. Gumawa man sila ng kabulastugan, di mo sila mahuhuli. Ay tudas. Pagka ganyan ang sitwasyon, wala ka nang mahuhuli kasi lahat mo tropa. Pagka ganyan, halimbawa, lahat mo na tropa, lahat mo na kinaibigan, tatanda ka dyan, hindi ka mapopromote. Kasi bakit? Barkada mo lahat eh. Sino pa huliin mo? Diba wala na? Which is iba ang style na ginawa namin noon. Ginawa ko noon. May mga kasamaan tayo na puro tropa. Bandang huli nagka-problema. Asan yung mga tropa? Wala. Hindi mo ma-check yung tropa. Hindi mo mahuli yung tropa. Dahil tropa eh. Pero kung doon ka lang, beyond your limit, ay mag-aalangan yun sa'yo. Sandali. Diba? Maghahangad ka ng promotion. Lahat mo naman tropa yung crew members. Lahat mga violators is tropa mo. Paano ka pa makakahuli dyan? Hindi ka security dyan. Protector ka dyan. Yan ang tandaan nyo. Pag nandyan kayo, perform na kayo ng security. Kaya bilib na bilib ako dyan. Yung mga Nepalese, isa yan sa mga talagang
Parang mga ano yan eh. Gurka yan, parang mga kabayo yan eh. Pag nagtrabaho yan, trabaho. No matter what. Natuto na lang yan makipagkaibigan dahil sa mga Pilipino. Yan, kahit officer talaga, pag hinuli niyan, huli niyan. No mercy ang mga yan noon. During our time. Kasi ngayon, meron ng mga Nepalese dyan ng mga private, galing kung saan saan. Dati lahat ng security ng kasama namin dyan, na Nepalese, lahat dyan Gurkha. Kung may Indian man, lahat yan Indian Army, Indian Navy, wala pang private noon. Kaya talagang during that time talaga nagkakaldagan pa yung mga kami dyan. Kaldagan pa dyan kasi nga mayroong mga military background, mayroong mga mayroong tayong mga background ng mga sinasabi sa buhay. During that time nagkakaldagan pa dyan. Hindi pa bawal yung mga, wala pa, kaumpisan pa 2005, 2006, 2007. Wag ka. Walang sumbungan dyan. Mooring line lang. Ay ngayon di na. Puro na CCTV dyan eh. Marami nang bawal. So kailangan dyan maging professional ka. Mapagkumbaba, mapagpatawad, mapagpasensya. Lagi niyong tatandaan. Ang trabaho niyo yan, ang kaldero niyo. Lagi niyong iisipin yung tuition fee ng anak ninyo. Nasa private, may sasakyan kayong inuhulugan, may bahay kayong inuhulugan, may pinaaral kayong pamilya. Kapatid, umakasa sa inyo yung magulang niyo may sakit. Lahat, isipin nyo lagi isa lang alang. Huwag magmatapang. Parehas kayo dyan, may dalawang kamay. Anytime, pag gusto mo ng amok, pwede mong gawin. Pero hindi, may nasa isa alang alang ninyo yung buhay. Lagi. Hanap buhay lagi. Para maiwasan yung mga ganyang umuwi. Nakakuha ka lang ng, di ka lang, hinuli mo lang yung isang ibang lahi na kumakain sa kabina. Tapos, sinitam mo, sinagot ka lang ng pabalag, inupakan mo na agad, di uuwi ka nga. Hindi ganon. May proper tayong ginagawa. Hinuli mo, napicturan mo yung ebidensya, gawan mong report, i-report mo sa supervisor mo, patawag mo sa opisina, gawan mo ng proper report, para sa proper forum. Magkaroon man yan ng managers meeting, mga manager nila, and then madidisiplina yan kasi hindi naman ginawa niya, hindi naman criminal, hindi naman kumain lang sa kabina, nagdala lang ng lobster, nagdala lang ng steak, ng hipon, ngayon binugbog mo na, sinagot ka lang. So maging tayo, kaya nga kayo galing sa serbisyo, kailangan nga meron ditong police or military background kasi meron kang maximum tolerance. Nakakalimot kayo minsan nayabangan lang kayo, minura lang kayo ng ibang lahi parang dinaganan na yung pagkatao nyo. Security in-apply mo Kung ayaw mong daganan pagkatao mo, in-apply mo dapat manager, job, general manager o kapitan. Yan in-apply mo So be it. Pakumbaba ka, i-deal mo yan. Saan ka nakakita ng security na ang tingin ni presidente? Saan ka nakakita na pulis ka, ang tingin sa iyo general? Saan ka nakakita nang nag-security ka, ang tingin sa iyo is lawyer? Hindi, security ka nga Nakakalimot lang kayo. Ang dami namin training sa barko, kaya kami kumalma na kasi natututunan naman yan natututunan yan. Wala dong kernel, walang major, walang tenyente din. Wala dong kung saan, pantay-pantay kayo dun mag-aaral at magti-training, pantay-pantay kayo mag-implement para wala kayong problema. Bakit lagi kang natatanggal sa trabaho? Ay may problema ka. Bakit sunod-sunod ka ng warning? Ay may problema ka. Reklamador ka O bakit laging ikaw minamatan ng hepe? Ay may problema ka. Tamad ka Pleasing ka sa trabaho, yung hepe mo nanonood sa camera, pinanonood ka na pleasing ka, nagbubulakbol ka dyan sa dahil marami ka nang kakilala. So, ikaw may problema. Pero kung pinapanood ka ng hippie lagi kang pawis, lagi kang may bit-bit, ikaw nagbibibit-bit niya, nagtutulak ng mga x-ray machine dyan, ikaw ang palagi nakikita na yung tak-tak talagang tagaktak pawis mo, isipin mo lagi ang sabi ko, paulit-ulit sinasabi ko. After 6 o'clock, after ship sailing, magpapahinga kayo, kakain kayo ng payapa, matutulog kayo ng payapa, maayos yung trabaho nyo, pagkising nyo, okay lang, utusan ka ng utusan, manawa kayo sa utos, hindi nakamamatay ang utos. Darating ang panahon, pag kayo official na, supervisor na, happy na, maaalala nyo lahat yan. Tama ginawa ninyo. Na-promote kayo,
sa pagpapawis nyo, hindi sa panggugulang. Hindi sa pagsisipsip. Oh, ganon. Kaya para iwasan ninyo yung mga bagay na yan na alam mo nang magkakaproblema, wala babatripin mo pa. Hindi. Huwag mong sundin yan. Loko yan. Huwag mong sundin yan. Huwag mong sayaan mo siya magtrabaho dyan. Mali. Sundin mo kahit kasama mo. Inutusan ka ng kasama mo. Pares ko ng ranggo. Sundin mo. Ako ganyan ako. Pag ang tao ko inutusan ko na di gagawin, if you don't want to do it, I will do it by myself. Inutusan kita, di mo gagawin. Wag, walis ka, ako gagawa niyan. Hihiyain kita. Kabina mo marumi, laging may finding ang may findings ang HR, ini-inspection ka. Ang dumi ng kabina mo lagi, may findings, pinatatawag ako dahil sa kasalanan mo. Pupunta ako sa kabina mo, patatayuin kita sa harapan ng kabina mo, manunood ka sa akin, akong lilinis ng kabina mo. Ipakikita ko sa iyo ang tamang paglinis. Ganyan ako magdisiplina. Ako maglilinis. Lilinisin ko yan ang tama. Ngayon, pag naulit pa yan, may final warning ka sa akin hanggang sa umuwi ka. Kasi marami akong terminate na mga crew member dahil hindi naman natututo. Hindi siya pang security. Baka doon siya sa ibang department qualified. Okay? Kaya kayo, pag on board na, maging mapasensya kayo. Maging masipag kayo. Huwag kayong tamarin. Huwag yung isipin na nagugulangan kayo. Gugulangan at gugulangan kayo. Well, tinutusan ka ng inutusan ng lahat. At least natuto ka pa. Sa mga susunod, alam mo na kung paano ka ginugulangan, paano ka magtrabaho, paano sila magtrabaho. Hindi may alam ka na. Kayo magiganti. Magiganti kayo ng kasipagan. At least pag uwi nyo sa pagkatapos ng kontrata nyo, walang masabi sa inyo. Ito hindi magulang. Ito napakasipag. Kahit trabaho ko, kinukuha niyan. Kahit inuutusan namin, sunod lang yan. Bakit? Hindi ka uto-uto. Masipag ka lang talaga. At hindi ka nagpapauto kasi alam mo ang ginagawa mo. Na sila talaga ay magulang. Pansinin mo yung mga yan, hindi na po-promote. Umabot na ng dekada. Umabot na yan ng dekada. Hindi na po-promote yan. Napakagugulang. Ha? Yung mga yan, hindi na po-promote. Ikaw ngayon, tapos mamaya, nag-acting-acting ka na, supervisor ka na, deputy ka na, then happy ka na. O sila andun pa rin. Galit na sila sa'yo. Kasi bakit? Ba't di sila din na po-promote? O sila ang may problema. Lagi niyong tatandaan niya na gawin nyo yan kasi nangyari na yan paulit-ulit sa amin, sa akin. Pag masipag kayo, o kayo mang-away. At remember, may kasabihan tayo. Commander always inform. Ano man gawin nyo? Magtama, ginawa nyo mali. Chief, sir, boss, I did this. Why? Because I did this. Ikwento mo. Gumawa ka ng mali. Sabihin mo sa supervisor mo, sa hipi mo. Alam niyan gagawin. Pero kung gumawa ka ng kabulasukan, hindi mo sinabi sa hipi mo, paano ka pagtatakpan yan? Paano ka niyan babakapan? Kung nakagawa ka ng mali. Pero pag intentional, pag-isipan mo muna gagawin mo. Kasi baka yan sa'yo, mag-retaliate sa'yo. Iwasan mo din yun. Okay? So, bakit ino-orient ko kayo about dito sa mga issue na to, kung bakit napapauwi yung crew member? Kadalasan ganito yung mga sinasabi kong yan. Tanggalin nyo yung galit. Pagka kayo may kausap na lasing na pasahero or crew member, tanggalin nyo yung galit. Maging alerto ka, maging presence of mind ka, kasi nandun ka para i-de-escalate yung problema. Hindi mambugbog ng pasahero at saka crew members. Doon sa mga nakakakilala sa akin na mga crew members na nakasama ko, mga naging tao ko, kilala nila kung paano kami magdisiplina dati. Pero wala na yun. Kinalimutan na namin yun. Kasi may mga mali kaming mga ginawa na which is bago pa yun kami sinalang sa mga training. Marami rin kami mga lesson learned na akala namin pwede. Kaya nagkaroon ng mga policy kasi minsan kasi may mga pasahero na talagang hindi na makontrol, ay patitikimin mo talaga noon. Ngayon hindi na Gagawa ka talaga ng paraan para restrain, de-escalate. Hindi pwedeng mag-counter punch Yun ang yun ang practice niyo. Huwag niyong dalhin doon yung ugali niyong military, ugali niyong police, o ugali niyong MMDA, ugali niyo ng
sa bodyguard kayo, kung saan, wag, kalmahan nyo lang. Remember, yung mga tao doon, mga retirees, mga nagbabakasyon, mga crew members, mga nalalasing lang yan, normal yan. Wala naman dalang mga baril yan sa kapatalim eh. And then kung may magdalaman sila ng mga pamukpok dyan, nakakuha sa dyan, di basic lang yan. Kaya nyo naman yung yakapin na lang, kaya nyo naman yung itumba na lang ng walang masasaktan na hindi kayo gumamit ng sarili nyong kamay. Bakit nire-reiterate ko sa inyo to? Ito yung totoong nangyayari. So, yun ang lagi niyong tatandaan, may pangarap kayo na makaipon ng madaming pera. Habaan niyo pasensya niyo sa kasama niyo, habaan niyo yung pasensya niyo sa happy niyo, habaan niyo yung pasensya sa supervisor niyo, at habaan niyo yung pasensya sa mga crew members ninyo at sa ibang mga senior management. Mag-security ka lang diyan ng tama. Pag alam mong ginagawa mo, babakapan ka ng mga happy nyo. Pag mali ang ginagawa mo na hindi ka nakikinig, uuwi ka ng maaga. So, malinaw yan para wala tayong problema. Makakaipon ka dyan. Pagka ganyan, makakaipon ka ng madami. Uuwi kang payapa at ibig sabihin, baka i-request ka pa ng amo mong bumalik. Bakit? Dito. Kailangan mo. Naka-ano to. Sige, ingat kayo. Sorry kasi may lakad tong sila. So, iwasan nyo yun, Iwasan nyo na magkipag-usap na lang kayo ng maayos sa mga kasama nyo. Magkipag-usap kayo ng maayos at nasusolusyonan lahat na yung mga bagay na yan. Maging mabait kayo doon. Kahit sabihin kayong duwag, pumunta ka doon para magtrabaho, hindi naman para sa kanila. After 1 week, wala nang pasahirong yan. After few months, wala na yung crew members na yan. Kasi magsa-sign off din yan. Magtatapos yung kontrata. Din magkita na naman kayo sa ibang barko. Ganoon lang naman Additional doon sa may doon sa may health issue yung may ko kahapon, yung ginawa kong video kahapon. Yung los-los. Sinasabi yung los-los Nagagamot naman yung los-los. Pero kung worse na talaga na uopera yan. Basta kailangan alam niyo sa sarili niyo na masakit o may dinaramdam kayo, ipagamot niyo muna para hindi kayo nagsasayang ng panahon. So wag mag-alala diyan yung lahat ng sektor, either government or private. Mag-apply kayo kasi ang daming hiring ngayon. Sayang. Sayang. Iyan niyo lang, sundan nyo lang yung mga ko dyan, yung mga guidelines ako dyan. Ito direct to, wala tong cut nung ginagawa kong video para sa inyo lahat to. Salamat pala dun sa mga nakaalala sa akin. Yung iba may parigarigalo pa, nagyayayang mag-inom-inom, di naman kasi ako nagiinom yung isa dinalaan ako ng si Ayeng, si Argel, dinalaan ako ng Blue Label, di naman ako nagiinom. Ayun, naka-display lang dun sa bahay. Dilan ako ng kakauwi lang sa Bahamas bumaba, Aruba yata sa Aruba yata bumaba. Andyan ngayon. May bakasyon daw siyang 43 months, 43 days. No problema. Ang galing, nakakailang kontrata na yan, 2. Dati rin yung dating PNP yun dating PSPO. That's yung PSPG. Nakakadalawa na siyang kontrata. Umalis na yata sa serbisyo So, decision nyo yan. Ewan ko, kumuha na yata ng bahay sa Pag-ibig dyan sa Tansa. Nangungupahan yan dito sa may Pildira sa Pasay. Nangungupahan dyan. Ayun na, malaki naman nabi ko ng bahay mong kinukuha. Huwag naman masyadong malaki, baka di nyo kayang tambuhan yan. So, sa tagal niya din sa serbisyo, nangupahan siya dyan sa Pildira, may 2 anak. Ngayon, maayos na yata. Maayos na ang lagay niya kasi
inuwi na niya rin yung bahay. Bumili muna siya ng motor pero inuwi na niya yung bahay. Malaki yata ang kinuha niyang bahay. Parang nasa 180 square meter. Sinasabi ko to sa inyo kasi ini-encourage ko kayo. Ino-motivate ko kayo kasi sana mangyari din sa inyo to. Ang sarap na may sariling bahay, may sariling sasakyan. Nasa magandang institution yung mga anak ninyo. Maayos yung tinutulugan nyo, naka-aircon. Lahat, baba, taas. Maayos, may sarili na kayong bahay. Minomotivate ko kayo para sa inyo naman to eh. Na? Once upon a time, ganun din kami nangangarap noon. Bago kami nagbarko. Kaya sinishare ko sa inyo to kasi para ma-motivate kayo. Gandaan nyo yung resume nyo. Apply nyo na maayos. Nakikiusap ako sa inyo na pasahan nyo lahat ng mga interviews. Okay, yan na muna ang video ko ngayon. At sa susunod na gagawin kong video ay focus ako doon sa promotion kasi may nag-request sa akin kung paano ma-promote. May nagawa ako na ako dati pero gagawa ulit ako ngayon ng para doon. Focus ako doon sa mga promotion na may mga nakailang kontrata ng onboard sa barko na tuturuan ko kayo kung paano ma-promote sa barko. Ng mga updated ngayon information. So with that, maraming salamat at mag-ingat kayo, pagpalain kayo, pumasa sana kayo sa mga interview ninyo at saka medical at visa. Okay, maraming salamat.